Spirit. Amen. Isang pinagpalang araw sa iyo, Sister Amalia. Ganon din sa iyo, Sister Agnes. At ganoon din sa ating mga kapatirang nasa Facebook Live at YouTube Live. Isang pinagpalang araw sa ating mga kapatid. At inaanyayahan natin yung mga nasa likod dyan. Magsipasok na po tayo at tayo na po ay magsisimula sa ating fellowship kay Yahweh El Shaddai. Amen. Praise the Lord. Kumusta na ang mga anak ni Yahweh El Shaddai? Thank God, I am blessed. Happy and prosperous talaga. Magaling na, mayaman pa, matalino, matuwid, marangal, wagas ang pag-ibig, malaya, payapa ang kalooban, maginhawa at matagumpay! Sumigaw ang mga mananagumpay! Praise God! Praise God. Meron ba tayong mga baguhan dyan? Darating? Darating, Sister. So, tahimik sila. Siguro, next week darating. Amen. Praise God. So, kung wala tayong baguhan, tayo na idadako ngayon sa Sharing paghahayag. portion. Yes, ng kabutihan ng ating Diyos na buhay. O, sinong mauna? Sinong mauna? Sister? Huwag tayong mahiya na maghayag ng kabutihan ng ating Diyos sapagkat Amen. sa pagising pa lang natin sa umaga, ito ay patunay ng pag-ibig ng ating Diyos sa atin. Amen. Praise God. Meron tayong tatawagin, si Sister Beng Beng. Concepcion. Amen. Purihin natin ang ating Diyos na buhay. God is good. All the time. And all the time. God is good. Ibalik ko lang ang pinakamataas na papurit pasasalamat sa ating Diyos dahil sa tulong at habag ng ating Diyos na buhay, nung nakaraang 2 weeks na siguro, yung panganay ko, humihingi po siya ng prayer kasi nga nahirapan talaga siya sa exam. Dahil nga, syempre, malayo siya sa amin, nangangailangan din po siya ng kalinga sa amin, sa mga magulang ko. Siguro naghalo yung emosyon niya na namimiss ako, namimiss yung magulang ko. Talagang sabi niya hindi niya mapasok sa utak niya yung exam kahit online po iyon. Nung nananalangin kami every night po kaming nananalangin kasama ko po ang mga pamilya ko. Habang nananalangin po kami, nag-study po siya hanggat nakatulog. Kinabukasan po, exam niya 2 araw. Tapos sabi niya sa akin, natapos ko po yung exam, hindi ko alam kung makapasa ako kasi sobra talagang hirap. Pero nung mga after a week, siguro natapos na yung exam nila, pinasa niya sa akin yung exam nila. Alam niyo po sa kabutihan ng Diyos, isang 3 lang po ang ang naging grado po niya, 1 and 2. Ang pinakamarami po, 5 po yung 1 niya. Kaya to God be the glory, napakabuti ng ating Diyos dahil yung kaalaman natin at karunungan nanggagaling sa Kanya. At kaya lahat po, kung ano man yung mga nahihirapan tayo, itaas natin sa ating Diyos na buhay. To God be the glory. Amen and amen. 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 Praise God. Tunay nga sa ating Diyos, walang imposible. Amen. Praise God. O, sino pa? Sister Flor. Praise God. Praise the Lord. Dadaan lang sana ako. Thank you, Lord. Tunganay nga na napakabuti ng Diyos. Mayroon akong pamangkin na talagang pag nag-asawa, nag-iiba talaga ang ugali. So, realidad. Pero sabi ko nga ganun sa mga kapatid ko, nagkaroon ng mga sama ng loob yung mga kapatid ko dahil iba na nga talaga ang priority. So, sabi ko, sama-sama nating panalangin. Kasi ang priority ng asawa ng kapatid, na pamangkin namin, priority niya yung pamilya niya. So, hindi naman siya ang nagtatrabaho, ang pamangkin ko naman. So sabi ko, walang imposible kay Lord. Pero to God be the glory, nung pangalawa nilang uwi sa amin, nakapokus na sa side ko. Kaya sabi namin, wala namang masama tumulong. Basta pantay ba? Kasi sabi kong ganon, ako naman pinapakita ko yung dabis ko sa aking pamilya para matularan ka na yung magagandang bagay. Kaya ang sabi ko sa kapatid ko, sama-sama nating panalangin, magbabago din yan. Kaya wala talagang imposible. Kaya sabi ko, thank you, Lord. Salamat din, Lord, yung mga apo ko ay nakakuha ng mga award, mga pamangkin ko. Kaya to God be the glory. Thank you, Lord. Thank you, Yahweh. Praise God. To God be the highest glory. Tunay nga
na walang hindi kayang baguhin ng ating Diyos. Amen. At Praise tayo God. rin ay nawa maging bukas sa mga pagbabago, lalo pat ito ay kalooban ng ating Panginoon. Si Sister Annie naman, maghahayag ng kabutihan ng Diyos. Praise the Glory to Lord. God. Akin lang pong ibabalik ang pasasalamat kay Yahweh El Shaddai dahil po sa araw ng Martes, ako po ay aakyat na sa bago kong amo. At salamat sa Panginoon dahil nung una, hindi naman sa nag-aalala, parang na-feel ko yung bigat kasi mag-aal sa balutan na nga. Tapos yung kinagabihan sabi ng amo, pwede yung bagahe mo dito lang muna sa bahay hanggang 3 months old, hanggang kailan mo kunin. Tapos dito ka lang muna maghintay ng visa mo. Dito ka muna matutulog para pag baba mo, diretso ka na sa amo mo. Kaya glory to God kasi na-feel ko yung comfortable na ako. Alam mo yung nakakapahinga ka ng maayos. Amen. Glory to God. God, tunay nga si Lord, pag si Lord ang kumilos, lahat ay nagiging maayos. Amen. Praise Praise God. God. At ngayon po, ay dadako na po tayo sa pakikinig ng mabuting balita ng Panginoon. Amen. Na pangungunahan ng ating Disciple preacher. na si Brother Rod Banyares. At bago yan, tayo ay dadako sa pagpupuri sa ating Panginoon na tayo ay pangungunahan ng ating El Shaddai Gospel Music Ministry Hong Kong chapter sa pangunguna ni Sister Concepcion Rendon. Amen. At sa panalangin naman at to be led by Sister Tercia Lido. Lido. Tayo na pong lahat ay tumayo at ilagay natin ating sarili sa presensya ng ating Diyos na buhay. Hallelujah. Hallelujah. We welcome the Holy Spirit. In the name of the Father, the Son, of the Holy Spirit. Amen. Dakilang Diyos sa mga makapangyarihan, Yahweh El Shaddai. Pinupuri ka, pinapasalamatan ka sa mga oras na ito, Lord. Kumpay na misa, Lord. Maraming salamat, Lord, sa gabay at guidance mo sa aming lahat, Lord. At Lord, ipatuloy namin itinataas ang gawain sa mga oras na ito, Lord. Samahan mo po kami, gabayan mo po kami sa aming mga gagawin sa araw na ito nga matagumpay. Pagpalain mo din ang imong sinugo dito sa bansang Hong Kong, Brother Rod Banyares, Lord. Bigyan mo po siya ng karunungan na mga mamumutak sabi. At sinumang makarinig nito, ito ay panghawakan namin. Namin sa buong pamilya. Samahan mo din, Lord, ang mga tumatayo dito sa harap. Gabayan mo kami, ikaw ang maghari sa aming mga katauhan at ikaw din ang makita sa aming pagtayo sa harapan. Lord, kung wala ka, wala din kaming magagawa, Lord. Sa mga prayer request namin, alam namin, hindi pa man namin naisulat. Amin, Lord, at pinasasalamatan na namin ito. At inaangkin namin, Lord, ang araw na ito. To God be the glory. In Jesus' mighty name we pray. Amen at amen. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. 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 Purihin natin ang ating Diyos na buhay. Amen. Pumalakpak ang mga anak ni Yahweh El Shaddai. Sumisigaw. Ang hina. Sumisigaw. Lumulundag. Sumisigaw ng hallelujah. Hallelujah! Praise the Lord. Praise the Lord! Glory to God. Glory to God. Glory to Christ Jesus. Amen. Hallelujah. Taas natin ang ating mga kamay. Hallelujah. Inanyayahan natin ang banal na espiritu na mangunat maghari sa oras na ito. Manahan, Panginoon, sa bawat isa sa amin. Linisin mo ang aming mga buhay. Linisin mo ang aming mga puso't isipan upang malaya ka, Panginoon, sa bawat isa sa amin. Hallelujah. Hallelujah. Narito ang aming mga puso, Panginoon. Naghihintay ng kalinisan mo, Lord God. Hallelujah. Narito ang puso ko, naghihintay sa'yo. Nagkahangat ng paglilinis mo.
Praise the Lord. Amen. Narito tayo upang pasalamatan ng ating Diyos. Amen. Amen. Sa kabutihan niya, amen. Amen. Ang hina. Sumigaw ang mga nasa likod. Yung mga sa gitna, sumigaw. Yung mga nasa harap, sumigaw. Sumigaw tayo lahat. Hallelujah. Kaya sama-sama tayong magpupuri sa ating Diyos. Ibigay natin ang pinaka-the best para sa ating Diyos na buhay. Amen. Hallelujah. Halina, halina. Itaas sa mga kamay at iwagay-iway sa ating Diyos. Woohoo! Come on, church. Halina tayo na, halina tayo'y magpupuri. Halina tayo na, halina tayo'y
Halle, 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 hallelujah. Halle, 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 hallelujah. Halle, halle, hallelujah. Halle, 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 hallelujah. Halle, 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 hallelujah. Halle, 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 hallelujah. Halle, hallelujah. Ako'y magpupuri sa iyong pangalan. Ako'y magpupuri sa iyo lamang. Pagkat ikaw ang hayat na ng buhay. May lilang bawat lang. Ako'y magpupuri sa iyong pangalan. Ako'y magpupuri sa iyo lamang. Pagkat ikaw ang aming Diyos. Pagkat ikaw ang aming Diyos ang hari. Na may ligtas sa aming sanlibutan. Halle, 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 hallelujah. Halle, 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 hallelujah. Halle, 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 hallelujah. Halle, halle, hallelujah. Halle, 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 hallelujah. Halle, 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 hallelujah. Halle, 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 hallelujah. Halle, halle, hallelujah. Halle, halle, hallelujah. Halle, hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen. Hallelujah. Sumigaw. Sumigaw. Sagalak. Amen. Purihin natin ang ating Diyos na buhay. Hallelujah. Hallelujah. Taas natin ang ating mga kamay. Patuloy tayong magpupuri sa ating Diyos. Hallelujah. Sabi nga kanina sa homily, narito ang Panginoon nang dahil sa ating mga kasalanan. At wala tayong ibang nanaisin ang makalapit sa Kanya. Amen? Hallelujah. Ikaw lamang ang aming kailangan, Panginoon. Magulo man ang mundo ng aming kinagalawan ngayon. Wala po kaming ibang hangad, Panginoon. Dahil ikaw lamang ang nagbigay sa amin ng kasapatan. Ikaw lamang ang nagbigay sa amin ng kaliwanagan. Ikaw ang nagbigay sa lahat ng aming pangangailangan. Kaya sa aming mga buhay, Panginoon, ikaw lamang ang aming kailangan. Hallelujah. Yes, Lord. Sa mundo na kay gulo, ikaw ang pag-asa sa landas na di tiyak. Ay ang kamay sa buhay na kay dilim. Bagay ang Kristus, ikaw. Sa mundo na kay gulo, ikaw ang pag-asa sa landas
Ikaw lamang, Jesus. Salamat, O Diyos. Purihin, Jesus. And now, let us bless the Lord. Bless the Lord, O my soul. Bless the Lord, O my soul. And all that is within me. Bless His Love the Lord. Love the Lord, O my soul. Love the Lord, O my soul. And all that is within me. Love His holy name. Serve the Lord. Serve the Lord, O my soul. Serve the Lord, O my soul. And all that is within me. Serve His holy name. Trust the Lord. Trust the Lord, O my soul. Trust the Lord, O my soul. And all that is within me. Trust His holy name. Thank the Lord. Thank the Lord, O my soul. Thank the Lord, O my soul. And all that is within me. Thank His holy name. Now let us sing. Praise the Lord.
Blessed be the name of the Lord. Hallelujah. Thank you, Lord God. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Hallelujah. Through the years you made it clear that the time of Christ was near. To the people could not see what Messiah ought to be. Though your words contain the plan, they just could not understand. You saw some work was done to the frailty of your Son. El Shaddai, El Shaddai, El Adonai, haste to raise your still the same, by the power of the name. El Shaddai, El Shaddai, I will praise you till I die. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai, ways to ways you're still the same, by the power of the name. El Shaddai, El Shaddai, El Adonai, I will praise you till I die. El Shaddai. Thank you, Father God. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. I will praise you till I die. El Shaddai. Glory to God. Glory to Christ Jesus. Sinasamba ka namin, Panginoon, at pinasasalamatan. Dinadakila ka namin, Ama, sa araw na ito. Ikaw ang Diyos na buhay. Ikaw ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sinasamba ka namin at patuloy kami nagpapasalamat sa iyo sa lahat ng kabutihan na lagi niyo pong ginagawa sa aming mga buhay. Salamat, Panginoon, at hindi mo kami pinababayaan. Salamat, dakilang Diyos, sa kalakasang taglaylagi ng aming katawan. Maraming salamat dahil patuloy mong ipinagkakaloob ang iyong pagliligtas maging sa aming pamilya. Kaya, O Diyos, sa araw na ito, wala kaming ibang pwedeng sambitin kundi salamat sa iyo. Banal na Diyos, patuloy kong dinudulog sa iyo ang gawain na ito ay lagi mong samahan at pagpalain. At ang aking mga kapatid na walang sawa na lumalapit sa iyo upang ikaw ay kanilang pakinggan, lagi mo silang abutin ng iyong mapagpalang kamay at patuloy kong dalangin, dakilang Diyos, na patuloy mong patunayan sa bawat isa na buhay ang Diyos na aming sinasamba sa lugar na ito. Kung sila, Ama, ay mayroong mga problema sa buhay, tulungan silang makalaya. At kung sila man, Panginoon, ay nagkukulang sa pinansyal na pangailangan, dalangin ko na ito ay punuan at pasaganahin ang aking makapatid na ito. At hayaan mo, Ama, ng lahat ng may sakit at may karamdaman ay patuloy na pagalingin. Kami po'y umaasa at nagtitiwala na hindi mo bibiguin ang sino mang nananalig at nagtitiwala sa iyo. Kaya aming pangahawakan na sa araw na ito, lahat ng naririto ngayon ay tatanggap ng biyaya na galing sa iyo. Ama, pagpalain niyo po ang mabuting balita, sundan ito ng himala at kababalaghan, upang sa iyong mga salita kami ay patuloy na magkaroon ng kalakasan at katatagan, at magkaroon, Ama, ng malaking pag-asa. At inaangkin na po namin
na ang gawain na ito kanina pa ay pinagpala mo na. Maraming salamat at sa iyo namin ibinibigay ang lahat ng papuri, parangal at pagluwalhati sa pangalan ni Kristo Jesus, sa ngalan ng Ama, ng Anak at ang Espiritu Santo. Amen and Amen. Purihin ang ating Panginoon. Si Kristo ay narito na, tanging lakas at pag-asa. Hallelujah, hallelujah. Purihin ang Panginoon, nagdiriwang sa pagdating niya. Nangagalak ang aking espiritu. Si Kristo ay narito na, litan ay iwasan na, tayo ay tutulungan niya. Purihin ang Panginoon, si Kristo ay narito na, tanging lakas at pag-asa. Hallelujah, hallelujah. Tanging lakas at pag-asa, naririto sa tuwing nakahandang tulungan. Hallelujah, Lagi na siya ang kasama sa hirap man at ginawa. Purihin ang Panginoon, si Kristo ay narito na, tanging lakas at pag-asa. Hallelujah, hallelujah. Praise God. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Sige po, yung malakas na palakpak bigay natin kay Lord. Glory to God. Glory to Christ Jesus. Basahin po natin mga kapatid ang ating gospel sa araw na ito. Ito po ay hango sa Ebanghelyo ayon kay San Marcos, Kabanatang 11, talatang 27 hanggang sa mga sumusunod na talata. Muli silang pumasok sa Jerusalem habang si Jesus ay naglalakad sa patio ng templo. Nilapitan siya ng mga punong pari, ng mga tagapagturo ng kautusan at ng mga pinuno ng bayan. Siya ay tinanong nila, "Ano ang karapatan mong gumawa ng mga bagay na ito? Sino ang nagbigay sa iyo ng ganyang karapatan?" Sumagot si Jesus, tatanungin ko kayo, sagutin ninyo ito at sasabihin ko sa inyo kung kanino galing ang karapatan kong gumawa ng mga bagay na ito. Sabihin ninyo sa akin, kanino galing ang karapatan ni Juan na magbautismo? Sa Diyos ba
o sa mga tao. At sila'y nag-usap-usap. Kung sasabihin natin galing sa Diyos, itatanong naman niya sa atin kung bakit hindi natin pinaniniwalaan si Juan. Ngunit kung sasabihin naman natin galing sa tao, baka kung ano naman ang gawin sa atin ng mga tao. Nangangamba sila sapagkat naniniwala ang marami na si Juan ay isang tunay na propeta. Kaya't ganito ang kanilang isinagot, hindi namin alam. Kung gayon, hindi ko rin sasabihin sa inyo kung kanino galing ang karapatang kong gawin ang mga ito. Tugon ni Jesus sa kanila. Pagpalain po ng ating Panginoon ang pagkakabasa sa kanyang mabuting balita. Mga kapatid, ating purihin at palakpakan ang ating dakilang Yahweh El Shaddai. Glory to Christ Jesus. At katulad po ng dati, mga kapatid, ang aking dalangin ay patuloy niya kayong pagpalain. At kung kayo ay naniniwala, kayo nga ay mapagpapala. Dahil ang sabi ng banal na kasulatan, kung ano ang inyong pinaniniwalaan, mangyayari sa inyo. Kayo ba'y naniniwalang answered prayer ngayong araw na ito? Amen. Mangyayari sa inyo ang inyong paniniwala. Kaya makakaupo tayo at makinig tayo ng mabuti sa mensahe ng ating Panginoon. So, ang gandang pakinggan kapag kumpleto ang ating instrument, Nakakatuwa. Kulang pa tayo ng lead guitar. Malay nyo, may lumutang, Kasi pagkakumpleto, ang gandang sumamba sa Panginoon. Kaya panalangin natin na kumpletuhin ng Diyos ang ating mga banda. Amen. Dahil naniniwala ko may tatawagin ng Diyos na nandyan lang, banda dyan, banda roon. Para dalhin ng Diyos dito. Alam niyo po itong hinahanap ng Panginoon sa kanyang mga anak, yung tayo ay buhay na sumasamba sa Kanya. Kasi tayo, tinawag tayo ng Panginoon para talaga, ang purpose talaga ng God, para sambahin ng Panginoon. Yun naman talaga ang purpose ng God. Kaya kayong mga sumasamba sa Panginoon, naniniwala ako hindi kayo bibiguin ni Yahweh El Shaddai. So ngayong araw na ito, ang aking ibabahagi sa inyo is about the authority of Jesus. Ano bang ibig sabihin ng the authority of Jesus? Ang otoridad ni Jesus o yung kapangyarihan ni Jesus. So dito po ay ating pong pag-aaralan sa araw na ito na ang kapangyarihan, kasi pag sinabing authority kasi, ay kapangyarihan o karapatang magbigay ng mga utos, gumawa ng mga desisyon o magpatupad ng pagsunod. So, itong authority na gusto kong ibahagi sa inyo, ay ito po yung kay Jesus lang po natin makikita at matatagpuan. So, sa gospel po natin ngayon, ay ipinapakita ang pag-aalinlangan sa karapatan ni Jesus. So, dito sa gospel natin, kung ating babalikan ang ating mga binasa kanina, na itong gospel ay pagpapakita ito na itong mga tao ay nagkaroon sila ng tinatawag na doubt, pag-aalinlangan. Sabi nga ng Mark chapter 11 verse 27, muli silang pumasok sa Jerusalem habang si Jesus ay naglalakad sa patio ng templo, nilapitan siya ng mga punong pari na mga tagapagturo ng kautusan at ng mga pinuno ng bayan. Siya'y tinanong nila, ano ang karapatan mong gumawa ng mga bagay na ito? Sino ang nagbigay sa iyo ng ganyang karapatan? So, mapapansin po natin na itong mga punong pari, at kasi hindi itong paring katulad ng paring natin ngayon, yung paring dito ay sa part ng mga Judaism, mga Hudyo. Yan, sa relihiyon nila noon, yung Judaism. So, sila po noon ay mayroong mga saserdote at ang mga pinaniniwalaan noon at sinusundan at sinusunod ay ang mga matatanda ng bayan. Sila ang authority ng araw. Kaya tingin sa katabi. Yan, di ba sa probinsya,
Pag ikaw yung matanda, ikaw yung authority. Di ba? Kahit na ano yung kalagayan mo, basta ikaw ang nakakatanda, ikaw yung authority. Halimbawa sa magkakapatid, ikaw ang panganay, ikaw ang taga-utos. At kawawa naman ang bunso kasi taga-hugas ang plato. Naranasan nyo ba yan sa probinsya? Sino nakaranas niyan? O, di ba? O sino ang taga-utos? Di ba ang panganay? Di, ang bunso, kawawa ang bunso eh. Kasi ang bunso ang utusan. Kahit na madilim na, uutusan yung bunso. Bili ka ng asin sa tindahan. Kaya itong gospel natin, nakakatuwa kasi pinapakita dito yung matatanda ng bayan, sila yung parang authority at yung mga punong pari, sila yung authority. Kaya dumating si Jesus, ayaw nilang paniwalaan at hindi nila matanggap. Kasi sila yung gustong tanggapin at paniwalaan yung mga punong pari, yung mga matatanda ng bayan. Kaya nga sa probinsya, mahirap tiklupin ang prinsipyo ng mga panganay eh. Tama ba? Kaya pag ikaw ay bunso, para bagang kapag hindi mo binuksan ang kaisipan mo, parang wala ka nang mararating sa buhay. Bakit? Nakukulong ka doon sa authority ng mga nakakatanda sa iyo. Mabuti nga, nagkaroon ng pagbabago ang panahon. Nang ibig sabihin, na-break yung ganong klaseng principle ng tao. Kaya ngayon, kahit mga bata na, hindi mo na mapapasunod. Narinig niyo ba yon? Mahirap nang pasunurin ang mga bata ngayon. Hindi katulad nung araw, sipol lang ng magulang, nakakandara pa ng mga bata, takbo na, pauwi. Pero ngayon, kahit anong sigaw ng magulang, patid na yung litid dito, hindi pa dumarating ang bata. Ganong ang pagbabago ngayon. Kailangan nakakatuwa naman sa panahon ngayon, ito naman, ang kabataan ngayon, maraming alam, pero tayo minsan, wala nang alam. Bakit? Wala na tayong innovation eh. Yung mga may edad na, hindi na nag-i-innovate. Hindi ibig sabihin, hindi na nagtutuklas at hindi na nagpapaunlad ng kanyang kaalaman. Hanggang doon na lang. Unlike sa mga kabataan ngayon na talaga namang nagtutuklas, nagre-research talaga sa mga kabataan ngayon, kaya hindi mo na basta-basta mapapaniwala ang kabataan ngayon. Kaya itong ating pinag-aaralan, nakakatuwa kasi, yung matatanda rito ang hindi mo mapapasunod. Hallelujah daw. Hallelujah daw. Kayo naman talagang, makapag-react kayo, hallelujah. Bakit? Nangangaral si Jesus, nagpapagaling ang Panginoon, kini-question na matatanda. Tinatanong, ayaw paniwalaan si Jesus. Kaya mahirap din pagka tumanda rin tayo, talagang doon sa ating prinsipyo, sa ating nakagisnan. Minsan, ang nakakalungkot yung hindi mo sila mapasunod, sasabihin sa'yo, nako, papunta ka pa lang, pabalik na ako. Yan madalas ang sinasabi ng mga nakakatanda ngayon, papunta ka pa lang, Brad, pauwi na ako. Ang mahirap doon, saan ka ba dumaan? Ba't hindi tayo nagkasalubong? Alam niyo po ang ibig sabihin noon na papunta ka pa lang, pabalik na ako, hindi naman po yung ibig sabihin na sila hindi tumatanggap. Ang ibig sabihin doon ay, yung naranasan nila ay higit sa naranasan mo. Yun ang ibig sabihin doon. Kaya minsan, sinasabi ng mga nakakatanda, lalo sa mga kababaihan, itaas ang mga kamay ng kababaihan, medyo nakakatanda na. Sabihin mo sa katabi mo, umamin ka naman. Tanungin ko po kayo,
Sino ang mas lamang ang karanasan? Yung medyo nakakatanda na o yung bata pa? Yung nakakatanda na. Mas marami silang karanasan. Tingnan niyo po yung matatanda na, yung may edad na kasi baka mamaya magalit naman kayo sa akin. Kasi mayroon ako nasundan sa paglalakad na labas-labas yung ugat dito sa likod. Talagang yung ugat niya nagbubukol-bukol na, talaga ano. Pag nag-advise yun sa mga nakakabata, simple lang. Oy, Ning, pagkapagod ka at pagod ang paa mo, ka maghuhugas ang paa ha. Bakit niya nasasabi yon? Hindi lang niya masabi, tingnan mo yung aking likod, ugat-ugat na. Kasi yun ang naging epekto ng pagsuway. Yung sinusuway mo yung kalikasan, yung gawa sa iyo ng Diyos. Yun ang naging epekto. Kaya nakakapag-advise siya based sa kanyang karanasan. Tama ba? Kaya yung sinasabi ng medyo may edad na papunta ka pa lang, pabalik na ako. Yun ang ibig sabihin doon. Bago mo marating ang aking narating, marami ka pang pagdadaanan. At least natuwa sa akin si Nana. Kasi kanina sabi ko, ang mga may edad na, yung pang hindi nakikinig, Pero minsan, gano'n naman talaga ang nangyayari, di ba? Kaya, mas mahirap yun na, kasi nga ang prinsipyo nila, papunta ka pa lang, pabalik na ako. Kaya lang, kung tama ang iyong tinatayuan, okay lang. Pero pag mali ang iyong tinatayuan, mahirap naman yun. Tama po? Katulad ng tatay ko, sabi sa akin ng tatay ko nung araw, sumalangit daw ang kanyang kaluluwa. Kasi wala na siya, patay na. So sabi ng aking tatay, matuto ka lang magsulat at magbasa, tama na. Sino mayroong magulang na gano'n, tas ang kamay? At least mayroong kakakampi. Di ba mayroong prinsipyo gano'n ng magulang nung araw? Matuto ka lang magsulat at magbasa. At mayroon pang isa, magkwenta. Sapat na. Kung gano'n ang prinsipyo ng mga nakakatanda, lugi ang kabataan. Walang mararating ang kabataan. Kaya hindi lahat ng prinsipyo ng mga nakakatanda ay tama. Tama po ba? Pero hindi ko sinuway ang tatay ko. Anong ginawa ko? Nagsikap. Ang sabi ko sa aking mga magulang, kung hindi niya ko kayang pag-aralin, ako ang magpapaaral ng aking sarili. Kaya po, bata pa lang ako, na ako sa trabaho. Para makabili ako ng pantalon, katrabaho ako para makabili ng pantalon. Para makapag-aral ako, magkatrabaho ako para makapag-aral ako. Kaya grade 1 pa lang ako, nagtitinda na ako ng maruya. Kaya matigas yung akin dito, yung ulo ko dito matigas yan Kaya dito ang napanot ko Yan, wala nang buhok yan Kasi dito ko nilalagay yung lalagay ng maruya. Tapos titinda ko yan sa barangay. Ang aking mga klase naman nung araw, tawa ng tawa sa akin. Ako baliwala lang. Bakit ang sa isip ko, bukas may baon ako, kayo wala. Kaya pagpasok ko, malaki yung baong ko. Diyan tayo sinanay. Bakit kasi, nakita ko yung walang kakayahan ng aking mga magulang, akong gumagawa para sa akin. Kaya hindi lahat ng prinsipyo na nakakatanda ay tama. Kaya sabi mo sa iyong katabi, kaya minsan, makinig ka rin. Gising ba kayo? Sinang gising? Balikan natin uli ang ating binasa, sabi dito, muli silang pumasok sa Jerusalem habang si Jesus ay naglalakad sa patio ng templo. Nilapitan siya ng mga punong pari ng mga tagapagturo ng kautusan at ng mga pinuno ng bayan. Siya ay tinanong nila, anong karapatan mong gumawa ng mga bagay na ito? Sino ang nagbigay sa iyo ng ganyang karapatan? So pag-aralan natin mga kapatid, ano ba yung kapangyarihan o otoridad ni Jesus na kini-question ngayon nitong matatanda ng bayan, na kini-question ngayon ng mga punong pari? So, una,
Ang Bible mismo ay nagpapakita ng kapangyarihan ni Jesus na Jesus had authority over nature. Anong ibig sabihin noon? Si Jesus ay may kapangyarihan sa kalikasan. Alam niyo po, hindi ito maunawaan ng mga matatanda ng bayan. Kasi, siyempre, tinatanong ng mga tao, sino ba itong taong ito? Pero, ipinapakita ng Bible na si Jesus, maging kalikasan ay sumusunod sa Kanya. Maging kalikasan ay mayroon siyang kapangyarihan. Sabi nga ng Matthew chapter 8 verse 24, habang sila'y naglalayag sa lawa, si Jesus ay nakatulog. Biglang bumugso ang isang malakas na unos at halos matabunan ng mga alon ang bangka. Ngunit sinabi niya sa kanila, bakit kayo natatakot? Napakaliit naman ang inyong pananampalataya. Bumangon siya, pinatigil ang hangin at ang mga alon at bumuti ang panahon. Alam niyo po, ito mga punong pari ayaw maniwala kay Jesus eh. Ito matatanda ng bayan ayaw maniwala kay Jesus. Samantala, nung sinaway ng Panginoon ang bagyo, tumigil. Nung sinaway ng Panginoon ang hangin, tumahimik. Anong ibig sabihin doon? Yun yung kini-question na matatanda ng bayan. Bakit ka gumagawa ng ganyan? Hindi siya maunawaan at maintindihan. Kaya mapapalad tayo mga naririto ngayon. Bakit? Hindi ka man punong pare, hindi ka man matatanda ng bayan, pero nananalig ka at naniniwala kay Jesus, kaya tayo ang nakakaranas ng himala ni Yahweh El Shaddai. So naniniwala ba kayo na kayang gawin ng Diyos ang lahat ng bagay? Alam niyo po, wala pang nakapagpatigil ng bagyo. Wala pang nakapagpatigil ng unos. Minsan nga, ako'y napunta ng Cotabato, nasa ako ng Cotabato, Mindanao. Papunta kami ng, I think, Salala ata yun, yung island. Hindi ko alam kung Salala or Libak. Para ganun, Libak. Kung mayroon ditong taga Cotabato. Yung isang isla ng Cotabato, pagsakay namin ng bangka, malaking bangka ang sinakyan namin. Yung palang dagat na aming dadaanan, sobrang alon pala talaga doon. Grabe yung alon doon, talagang mahihilo ka talaga, para kang nasa sa caterpillar. Talagang grabe. Minsan sabi sa Biblia, sinaway ng Panginoon ang alon, tumahimik. Sinubukan ko, alon, tumigil ka, lalong lumakas. Sabi ko, ay hindi nga pala ako si Jesus. Bakit? Kasi wala pa naman makakapagpatigil. O dito sa Saikong, dito dyan sa high school, minsan may mga himala na rin ang pinakita ng Lord dyan kasi minsan, sabi ko, Lord, kawawa naman itong mga taong na ito na dumadalo sa gawain mo, yan dilim-dilim na talaga. Sabi ko, pwede pa Panginoon, itaboy mo naman po yung ulan na yan doon sa malayo, wag dito. Aba mamaya lumiwanag nga. Sabi ko, Lord, salamat sa iyo. Kasi ang Panginoon napapakiusapan naman eh. Kailan yung subukin mo siya, mahirap yon. Katulad, ang lalaki ng alon, tapos sasabihin mo na gano'n, baka sabihin ng Panginoon, aba, pag ginawa ko sa iyo, baka ikaw nang kilalaning Jesus. Gising ba kayo dyan? Pero ang maganda doon, pinatunayan ng Bible na Jesus had authority over nature. Na ang Panginoon, ang kanyang kapangyarihan ay talagang higit pa sa kalikasan. Kaya kung tayo ay nananalig sa Panginoon at nagtitiwala sa Panginoon, maniwala ka, kung ang bagyo ay napatigil ni Jesus, aba, siya ang may kapangyarihan noon eh. Kaya kung may bagyo sa buhay mo, magtiwala ka, kayang-kayang patigilin niya ni Yahweh El Shaddai. Kaya tingnan mo ang katabi mo ngayon. Sabihin mo sa katabi mo, kung may bagyo ang buhay mo, magtiwala ka kay Jesus. Titigil yan. O sinong naniniwalang titigil ang bagyo sa kanyang buhay? O di ba? Kasi pagka binabagyo ang buhay natin, minsan nawawalan tayo ng lakas. Nawawalan tayo ng pag-asa.
Alam niyo po ako, nung ako'y bata pa, pag may bagyo sa probinsya namin, ako'y tuwang-tuwa. Bakit? Nakikita ko yung sayaw ng, ng mga punong nyog. Tapos maya maglalaglagan na. Sabi ko, wow, ganda pagmasdan. Kaya magtiwala kayo sa Panginoon. Ito ang hindi maunawaan ng mga punong saserdote at na matatanda ng bayan na kini-question nila. So pangalawa, nakapangyarihan ni Jesus, sabi dito, Jesus had authority over evil spirit. May kapangyarihan siya laban sa mga masamang espiritu. Kaya kung mayroon mang mga bad spirit or evil spirit, kung mayroon kang Jesus, walang kapangyarihan sa iyo ang evil spirit. Amen ba? Si Jesus ay may kapangyarihan sa masasamang espiritu. Alam niyo po, sabi ng Mark chapter 5, kung ito'y babasahin natin. Mark chapter 5 verse 1 up to the following verses. Sabi ng Bible, si Jesus at ang kanyang mga alagad ay dumating sa kabilang ibayo sa lupain ng mga Geresano o Hirisano. Pagkababa ni Jesus sa bangka, siya ay sinalubong ng isang lalaking sinasapian ng masamang espiritu. Ulitin po natin, pagkababa ni Jesus sa bangka, siya ay sinalubong ng isang lalaking sinasapian ng masamang espiritu. Tingin sa katabi. Tingnan nula, ako nakikinig. Andyan ba kayo? At ang sabi ng Bible, ang lalaking ito ay nakatira sa mga libingan. Hindi na siya maigapos kahit tanikala pa ang gamitin. Bagamat madalas siyang gapusin ng tanikala sa kamay at paa, nilalagot lamang niya ang mga ito. Malakas ang evil spirit pala, malakas Gapusin mo, nalalagot niya eh. Kaya minsan tayo, talagang grabe ang believe natin pag may bad spirit tapos ang lakas, sabi, wow, may kapangyarihan. O di ba ang tao ganun eh. O sabi dito, bagamat madalas siyang gapusin ng tanikala sa kamay at paa, nilalagot lamang niya ang mga ito. Wala nang makapagpigil sa kanya. So, sabi, wala makapag-control sa lalaking ito. Pero sabi dito, araw-gabi nagsisigaw siya sa mga libingan at sa mga kabundukan. Kaya lagi irritated, laging sumisigaw, delikado yan. Hindi totoo ito. Yung irritated ka lagi, tapos lagi kang pasigaw, tapos pagka ho! O, mga inchik di ba? Pero hindi naman sila, mga normal sila doon. Pero yung Pilipino, hindi normal sa atin yun. Di ba? Sa kanila normal yung ganong usapan. Pero sa Pilipino, tayo pa nag-uusap, tayo ay mahinahon. Pero pag lagi kayo nagsisigawan sa bahay, anak mo, ikaw, lagi nagsisigawan, kayo magkasundo, ibig sabihin, mayroong masamang spirito. Tapos kapag ikaw ay lagi kang irritated, lagi kang galit, pag may kausap ka, lagi kang galit, lagi kang parang ibig sabihin may sapi. O, tingin sa katabi. Ay, totoo ito, hindi ito biro. Totoo ito, kasi ikaw mismo makakaramdam niyan eh. Ikaw mismo nagtataka ka sa sarili mo, bakit pa lagi akong galit? O, di ba? Bakit ba lagi akong inis? Wala naman akong kinaiinisan, bakit lagi akong inis? Example, tuwing makikita ko si brother, naiinis ako lagi. O, ibig sabihin, may something. Di ba? O, tapos, halimbawa, nakikita mo yung iba, bakit lagi kang inis? Lagi kang galit? Wala ka namang kinaiinisan at kinagagalitan. O, ibig sabihin noon, tama ang sabi ng Bible. O, sabi dito, araw-gabi, nagsisigaw siya sa libingan. Eh, pag hindi mo mapigilin kasi sigaw na yan, at maya-maya, sigaw ka ng sigaw. Wala nang katahimikan. Delikado yan. O sabi dito, malayo pa'y natanawan na nito si Jesus. Patakbo itong lumapit at lumuhod sa harapan niya. Ito pakinggan nyo na mabuti. Itong lalaking ito ay inalihan ng masamang espiritu ng demonyo.
Nung makita niya si Jesus na palapit, sabi dito, malayo pa natanaw na nito si Jesus. Patakbo itong lumapit at lumuhod sa harapan niya. Sabihin, yung demonyo marunong nilumuhod. Kasi kilala niya si Jesus eh. Kaya huwag niyo sabihin ang demonyo, takot kay Jesus. Saan natatakot ang demonyo? Ito, pakinggan niyo ng mabuti. Sumigaw siya ng malakas, Jesus, anak ng kataas-taasang Diyos. Mabuti pa yung demonyo, kilang-kilala ang Panginoon. Yung matatanda ng bayan, saka saserdote, hindi kumikilala kay Jesus. Ito, sabi ng masamang espiritu, sumigaw siya ng malakas, Jesus, anak ng kataas-taasang Diyos, ano ang pakay mo sa akin? Ipangako mo sa ngalan ng Diyos na hindi mo ako pahihirapan. Doon takot ang kaaway. Sinabi ni ito sapagkat iniutos ni Jesus, masamang espiritu, lumabas ka sa taong ito. Doon takot ang demonyo pag kinaka-as out mo siya. Doon sa takot. Kasi, ang gusto ng kaaway, ang gusto ng bad spirit, meron siyang tinitirahan. May tirahan siya. At ayaw na ayaw ng demonyong tumira sa baboy. Alam ko bakit? Nakiusap mga demonyo na lumipat sa mga baboy, ang problema, ang baboy ang umayaw. Andyan pa ba kayo? Anong ginawa ng mga baboy? Nung payagan ng Panginoon na pumasok sa mga baboy ang mga demonyo, anong ginawa ng baboy? Sumibad ng takbo hanggang sa mahulog sa mga bangin o sa bangin. Lahat namatay. Almost 2,000 na baboy ang namatay. Nagpakamatay. Bakit? Ayaw ng baboy na pasukan sa ng demonyo. Mabuti pa yung baboy, umaayaw. Ayaw niya ng pasukan sa ng demonyo, kaya nagpakamatay. Kasi ayaw ng baboy, may bad spirit sa kanyang katawan. Sabi mo sa katabi mo. Sabi mo sa katabi mo, buti pa yung baboy. Ayaw tumanggap sa demonyo. Alam niyo po, totoo lang, minsan ang hindi natin na babantayan, minsan hindi na Diyos ang gumagamit sa atin eh. Tama ba? Minsan evil spirit ang gumagamit sa atin eh, hindi na ang Diyos. Bakit? Ano bang gawain ng evil spirit? Manira. Magsinungaling. Yun ang gawain ng evil spirit, magsinungaling. Kaya pag ang tao ay sinungaling, ay mabuti pang baboy sa iyo kasi ang baboy ayaw niya maging sinungaling. Nagpakamatay na lang siya para hindi siya maging sinungaling. So anong sabi dito? Sinabi ni ito sapagkat iniutos ni Jesus sa masamang espiritu, lumabas ka sa taong ito. O kaya doon takot ang masamang espiritu. Ang siya ay palayasin. Kaya dito, sabi dito, Jesus had authority over evil spirit. Si Jesus ay may kapangyarihan sa masamang espiritu. So, ibig sabihin, kung naniniwala ka kay Jesus, ang ating Panginoon na yung pinapaniwalaan ay may kapangyarihan sa masamang espiritu. So, wala siyang kapangyarihan sa iyo, yung masamang espiritu, wala siyang kapangyarihan sa iyo kasi ang Diyos, ang Panginoon na yung pinapaniwalaan ay may kapangyarihang magpalayas na masamang espiritu. Tama po ba? Kaya huwag kayong papayag. Sabi mo sa katabi mo, huwag kang papayag na magamit ka ng bad spirit. Naunawaan niyo po bang ibig kong sabihin? Amen. Sino po nakakaunawa ng aking sinasabi? Huwag tayong papayag na magamit tayo ng evil spirit. Bakit? Ano bang gawa ng evil spirit? Sabi ko po siya kanina, magsinungaling. Mag-witness ng walang katotohanan. O
sabi ni Sister, manira. Kaya kapag may sinungaling at pinakinggan mo yung sinungaling, dalawa na kayong Kaya nga madalas ko itong pinipreach po dito, na kapag yung magsasalita sa iyo, maghahatid ng balita sa iyo, tanungin mo muna, yung bang ihahatid mong balita ay pangpalakas sa akin? Yung bang ihahatid mong balita ay may pakinabang para sa akin? Yung bang ihahatid mong balita ay makakatulong? Ngayon kung hindi, huwag mo nang sabihin. Tama, mali. Bakit? Kasi sa husgado, pag ikaw ay nag-witness, dapat mayroon kang evidence. Yan sa husgado. Kaya huwag kayo agad maniniwala at pagpapaniwala sa sinasabi sa iyo kasi pag tinanong mo, ano ka ba sa pangyayari? Ano sasagot sa iyo? Narinig ko rin naman eh. Tama ba? So pag ganun ang nangyayari, sinong gumagamit ngayon? Ang Diyos o ang evil spirit? O ngayon kang karapatan, mayroon kang kapangyarihan na i-cast out ang evil spirit kasi ang evil spirit, ang kanyang kinakatakutan ay i-cast out mo siya. Doon siya takot. Kasi wala siyang pupuntahan eh. Nung palayasin ng Panginoon ang masamang espiritu doon sa lalaki, wala sa mapuntahan. Ang nakita ng mga demonyo ay ang mga baboy. Tingin sa katabi uli. Kayo naman. Huwag naman kayong ganyan. Kasi ang gusto ng demonyo mayroon siyang tirahan. Yun ang gusto niya. Tapos ang gusto ng demonyo, kung anong sabihin niya, sunod-sunurang ka sa kanya. Alam ng demonyo, ang baboy, hindi susunod sa kanya. Bakit? Hindi man nakakaintindi ang baboy eh. Pag sinabi ba ng bad spirit, chismis ka. Sabihin mo ng baboy, ang dami ng gano'n. Hindi magagawa yon. So, sino gagamitin ng kaaway? Tao. Kasi ang tao ang sunod-sunuran. Pero sabi dito, si Jesus ay mayroong kapangyarihan para sa masamang espiritu. Kaya walang pwedeng manatiling masamang espiritu sa tao kapag ikaw ay na kay Kristo Jesus. Kaya ang sarap ng pakiramdam pagka na kay Jesus, di ba? Ang sarap ng pakiramdam. Minsan nga nakapanood ako ng praise and worship ng Christian. Ang sarap kasi wala silang pakialaman. Lahat sila nakapikit, lahat sila sumasamba. Minsan sa atin sumasamba na nakatingin pa. Ang gagaling talaga, Tapos may binding, magbabinding. Nagpipre ng isa, yung isa. Pero hanga talaga ako dito sa gawain ito. Alam niyo bakit? At ganitong attitude natin, pinagpapala tayo ni Yahweh El Shaddai. Yun ang maganda rito eh. Okay lang ba kayo? Pero ang sarap ng pakaramdam, sabi ko nga, Lord, nawa dumating yung araw na pag sumasamba na talaga, yung bang wala kang pakialam sa katabi mo or what, kasi ikaw sumasamba ka sa Panginoon, tapos hindi mo iniinda kung may nakatingin o mayroon nakakita na tumitingin sa iyo, kung tapos pag sumasayaw, basta ikaw sumasayaw ka, at wala ka sa tiyempo, sumasayaw ka lang. Bakit? Ang ginagawa mo ay para kay Kristo, hindi para sa katabi mo. Amen ba? Bakit? There is no perfect style in worship. Kaya pag sumasamba ka sa Panginoon, kasaliwa ang paa mo, gawin mo. Kasi hindi mo man ginagawa yan para sa katabi mo eh. Amen ba? Tapos pag kumanta ka sa Panginoon. Huwag kang maahawa sa boses mo. As long na ginagawa mo yan para kay El Shaddai, go! Yung iba masyadong nakabantay sa boses eh.
Bakit? Kasi kumakanta ka para sa sarili. Kumanta ka para kay Lord. Ano naman kung sumablay ka? May perfecto ba sa mundo? Wala. Walang perfecto. Kaya ang tamang pagsamba ay kumakanta ka sa Diyos, hindi sa tao. At kapag kumakanta ka sa Panginoon, maniwala ka, magugulat ka. Lahat yan, kumakanta na rin kay Yahweh El Shaddai. Amen po. Ang demonyo kasi masyadong oy, mali yung ginagawa mo. Yun ang kaaway, wala kang tama sa kanya. Kasi ang kaaway, lagi siyang tama. Lahat sa kanya mali. Siya lang ang laging tama. Pero tayong na kay Kristo, mali man ang ginagawa natin. Pero pag yan ay inialay mo kay Kristo, lahat yan tama para kay Yahweh El Shaddai. Amen ba? Amen. O kaya ngayon, gustong ipakita ng Bible na Jesus had authority over evil spirit. Pangatlo, Jesus had authority over illness and diseases. Anong ibig sabihin dito? Si Jesus ay may kapangyarihan sa karamdaman at mga sakit. Dito nagkaroon ng question yung mga punong saserdote at mga tatanda ng bayan kasi kini-question nila, araw ng pamamahinga, nagpapagaling ka. Ayaw yun ng mga punong bayan, ng mga tatanda ng bayan. Ayaw yun ng mga punong saserdote. Kasi wala silang concern, wala silang love. Ibig sabihin, araw ng pamamahinga ngayon, may sakit ka, ano naman kung mamatay ka ngayon, araw ng pamamahinga ngayon, walang magpapagaling sa'yo. Yun sila Kailan kay Jesus hindi? Kahit araw ngayon ng pamamahinga, kung nangangailangan ka ng tulong, gagawa ng himala ang Panginoon. Sabi nga ng Mark chapter 1 verse 34, pinagaling ni Jesus ang maraming may sakit, anuman ang kanilang karamdaman. Pinalayas din niya ang mga demonyo at hindi niya hinayaang magsalita ang mga ito sapagkat alam nila kung sino siya. Pinagaling ni Jesus ang lahat ng may karamdaman. Lahat ng may sakit, pinagaling ng ating Panginoon. Kaya ito yung hindi matanggap ng mga punong pare. Kasi ayaw nga nila na si Jesus ay gumagawa ng himala. Ayaw nila na si Jesus ay gumagawa ng milagro. Pero nakakatuwa naman ito. Mga simpleng tao na sumusunod sa Panginoon, pero grabe ang himala ng Diyos sa kanila. Parang kayo lang. Hindi man kayo pare. Mga bata pa naman kayo. Hindi kayo matatanda ng bayan. At hindi kayo pinag-ugatan ng bayan. Mga simpleng tao. Pero kung titingnan mo ang buhay, grabe ang pagpapalang ginagawa ni Yahweh El Shaddai. At alam niyo ba kung ano ang hinahangaan ko sa inyo? Yung pag-devoted nyo sa, yung pagbabalik nyo ng hindi naman lahat huwag kayo ma-open sa akin. Yung mga devoted talaga, lalo sa mga pagtatides. Hangang-hanga ako sa inyo. Grabe yung yung dedication nyo, yung faith nyo, grabe. Para kayong si Brother Rod. Na-share ko ito na ayaw ito ng demonyo na gawin ng tao. Alam niyo ba, na ako ay galing sa Middle East, inipon ko lahat ang ikapok kay Lord. Inuwi ko ng Pilipinas yun. Tapos pagdating sa Pilipinas, sinurinder ko yon sa ministry. Siguro kung kikwintahin ko, nasa 300,000. Hindi ko binawasan yun, ni katiting. Tapos nagpapaaral ako noon sa aking mga anak sa kolehiyo. Nung isurrender ko yung ikapo ko, alam niyo ba na wala na natira sa akin?
Tapos iniisip ko noon, sabi ko, kasi nasa akin pa sabi ko, kung ito'y hindi ko ibibigay, mapapatapos ko yung mga anak ko sa pag-aaral. Pero alam mo po, kung ano pumasok sa isip ko, pag ito'y ginalaw ko, baka salutin ng Diyos ang mga anak ko. Yun ang dumating sa isip ko. Kaya sinurinder ko lahat yon. At alam niyo po, ang sabi ko na lang, ikaw na Lord ang bahala sa pag-aaral ng aking mga anak. Binigay ko sa kamay ng Diyos. At alam niyo po, wala akong anak na natigil sa pag-aaral. Nakatapos sila. Ngayon, ang gaganda ng buhay nila ngayon. Pinagpapalat ni Lord. Ayaw ng demonyo yon, yung isusurinder mo kahit sa kanya, yung para sa kanya. Ayaw ng kaaway yon. Dadayain ka ng kaaway. Sasabihin, mas kailangan mo yan. Pero alam niyo po, sa naranasan ko sa buhay, ang lakas ng loob kong sabihin ito. Bakit ako mismo naka-experience? Kaya bawat labas ko ng bansa, ipon ang aking ikapo. Bakit? Katulad nung pagpunta ko ng Middle East, pagpunta ko rito, hindi ako makakapunta rito kung hindi dahil kay Lord. Kayo, hindi naman kayo makakapunta rito kung hindi dahil kay Lord. Maniwala kayo. Bakit? Marami kayong dinadaanan. Medical sa Pilipinas. Pagdating dito, hindi naman i-honor ang medical mo. Magpapamedical ka ulit dito. Kasi ibang medical doon, ibang medical dito. Sa Pilipinas may daya, dito walang daya. Sa Pilipinas, pa nag-x-ray ka, umangat ka lang ng ganyan, okay na. Eh dito, hindi pwede yan. Huminga ka talaga. Naranasan ko yan sa Middle East. Dinaya ko yung x-ray ko. Hinga, sabi sa akin nung gumano lang ako, hindi ako huminga. Nakita, sabi sa akin, no. Inulit-uli. Natakot na ako doon sa ng x-ray kasi mayroong yan mayroong radiation yan Ay, huminga na ako ngayon. Pag hinga ako, kitang-kita yung baga ko. Clear na clear. Wala nang tira. Andyan ba kayo? Walang sakit. Walang karamdaman. O, yung sa ganung bagay pa lang, siyempre, ang grabe ang pasasalamat mo kay Lord. So, anong gratitude ngayon ang pili mong ibigay kay Lord, di ba? Bilang pasasalamat, siyempre, lahat ng blessing mo, dapat ibalik mo sa Kanya para sa Kanya. Ay, yung iba hindi ito nauunawaan Hindi ito naiintindihan. Kaya minsan ang tao, sikap, lahat ng inipon niya, pagdating ng oras, pang pagamot lang. Pero kapag binibigay mo kay Lord ang para sa Kanya, maniwala ka, ang bawat natitira sa iyo, pinagpapalat ni Yahweh El Shaddai. At hindi lang yon, ikaw mismo, yung kalusugan mo mismo, ang unang pagpapalain ni Yahweh El Shaddai. Kasi ang pinakakayamanan talaga natin ay ang magandang kalusugan. Ayaw ng kaawayan. Kaya yung mga punong saserdote at mga matatanda ng bayan, galit na galit kay Jesus. Bakit? Kasi nagpapagaling siya. Nagpapalaya sa mga demonyo. Nagpapala siya ng mga tao. Kaya galit na galit itong mga punong saserdote at mga matatanda ng bayan. Eh sabihin mo sa iyong katabi, huwag ka nagagalit. Amen ba? Kaya ako, hangang-hanga ko sa inyo, kayong mga tumutupad sa kalooban ng Diyos, pagpalain kayo lagi ni Lord. Amen. At kung kayo naman ay hindi pa, dalangin ko sa Panginoon, dumating sa inyong conviction ni Lord para makita natin ang katotohanan na kapag ang Diyos ang iyong sinunod, sabi ng Biblia, sa loob at labas ng iyong bayan, pagpapalain ka ni Yahweh El Shaddai. Kaya sabihin mo sa iyong katabi, huwag mong pag-alinlanganin ang iyong sarili sa kapangyarihan ni Jesus. Ngayon ang tanong, naniniwala ba kayo kay Jesus? Sinong naniniwala kay Jesus? Huwag kayong gagaya sa matatanda ng bayan, ha?
Huwag kayong gagaya sa mga punong saserdote na walang believe kay Jesus. Basta tayo rito, manalig tayo, maniwala tayo kay Jesus Christ. Purihin, palakpakan ang ating Panginoon. At tumayo tayong lahat at tayo ay dumulog sa Kanya. Hawakan niyo po ang inyong mga daladalahan. Yakapin niyo po yan. Pigit niyo po ang iyong mga mata. Kausapin niyo si Lord. Hallelujah. Sa'yo umaasa, kaibigang tapat at sandigan. Sa'yo nagmumula kapayapaan, kabutihan. Di kayang sukatin ang pag-ibig mo. Mga pangako mo, liwanag at gabay. Sa bawat sandali may pag-asa at kanlungan. Mga pangako mo, taglay nito'y galak. Mananatili ang labis na kalakasan. Mga pangako mo. Ako'y lumalapit sa iyong kagandahan, walang alinlangan. Ikaw ang pag-ibig, kapahingahan, walang hanggan. Di kayang sukatin ang pag-ibig mo. Mga pangako mo, liwanag at gabay. Sa bawat sandali may pag-asa at kanlungan. Mga pangako mo, taglay nito'y galak. Mananatili ang labis na kalakasan. Mga pangako mo, liwanag at gabay. Sa bawat sandali may pag-asa at kanlungan. Mga pangako mo, taglay nito'y galak. Mananatili ang labis na kalakasan. Mga pangako mo. Mga pangako mo. Mga pangako mo. Mga pangako mo. Mga kapatid, manalig lang tayo sa ating Panginoong Hesus. Siya ang may kapangyarihan sa kalikasan. Siya ang may kapangyarihan sa mga masamang espiritu. Siya ay may kapangyarihan sa mga karamdaman at sakit. Kaya kung ano man ang ating kalagayan sa buhay, tanging si Jesus lang ang may kapangyarihan. Kung tayo ay may sakit at may karamdaman, may kapangyarihan si Jesus na tayo ay kanyang pagalingin. Kaya magtiwala lang tayo sa Kanya. Manalig lang tayo sa Kanya. Kayang gawin ng Panginoon ang lahat ng bagay. Kaya niyang palayasin ang lahat ng masamang espiritu upang tayo ay patuloy na lukuban ng banal na espiritu. Samahan lagi ng Diyos. At kung ano man ang nagaganap sa ating paligid,
problema, pagsubok, may kapangyarihan ng Panginoon na yan ay putulin. Kaya magtiwala tayo sa kanyang kapangyarihan. Ito ay ayaw tanggapin ng matatanda ng bayan. Ayaw tanggapin ng mga punong saserdote. Subalit tayo, tanggapin natin ang kapangyarihan ni Jesus. Manalig tayo at pagtiwala sa Kanya. At tayo po ay makatatanggap ng himala galing sa Panginoon. Dakilang Ama na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat sa iyo. Dalangin ko lagi, Ama, na ang iyong mga lingkod na ito na tinawag sa gawain na ito ay pagpalain mo lagi. Ang mga choir, ang mga banda, Panginoon, i-bless mo lagi ang buhay nila sa paglilingkod sa iyo. Lagi mo silang bigyan ng magandang kalusugan at kalakasan. Pagpalain mo lagi, Ama, ang kanilang mga pinanggagalingan ng kanilang mga pagpapala sa araw-araw. Huwag mo silang pababayaan, maging ang kanilang mga mahal sa buhay, pagpalain mo lagi, dakilang Diyos. Lahat ang naririto, Ama, sa gawain na ito na walang sawa na dumadalo sa gawain mo. Dalangin ko lagi, Ama, na sila ay lagi mong samahan at pagpalain. Bigyan mo lagi sila, Ama, ng magandang kalusugan at kalakasan. Pagpalain mo lagi, Ama, sila sa kanilang mga trabaho at pagpalain mo ang kanilang mga amo, Panginoon Diyos. Pagpalain mo rin po ang kanilang mga mahal sa buhay. Ingatan sila at proteksyonan at inaangkin po namin na hindi mo sila pababayaan. Lord God, maraming salamat. Pagpalain mo lahat ng mga manggagawa mo sa lugar na ito. Hayaan nyo, Ama, na patuloy lang tanggapin ang tatag at tibay na mula sa iyo, dakilang Ama. Na sa kanilang paglilingkod sa iyo, naniniwala kami na patuloy kang kikilos at gagalaw sa kanilang mga buhay. Banal na Diyos, sa araw na ito, pagpalain mo po lahat ng hawak ng aming kamay. Basbasan ito at daluyan ng iyong kapangyarihan upang lahat ng ito ay magamit po nila sa kapanahunan upang ang iyong pangalan ay patuloy na maparangalan. At nananalig kami na ito'y magagamit nila upang ang iyong pangalan, O Diyos, ay patuloy na maitaas. At amin ding aangkinin, lahat ngayon ay answered prayer na. Amen. Salamat, Lord God, at aming paniniwalaan na kaming lahat ay uuwi, tagumpay at pinagpala mo ang buhay. At naniniwala kami lahat ng may sakit ay pinagaling mo na. Lahat na may problema, pinalaya mo na. At kaming lahat, Panginoon, ay tinugon mo na sa aming kahilingan. Kaya, Ama, salamat at sa iyo ang papurit parangal sa pangalan ni Kristo Jesus. Everybody say, Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, Amen and Amen. Salamat sa Diyos, salamat sa inyong lahat, at pagpalaing tayo ng ating Yahweh El Shaddai. God bless us all. Give thanks and sing a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because you're given Jesus Christ, Son. Give thanks
kapatid, atin pong dasalin ang Salmo 91, awit ng pagtitiwala sa Diyos. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Siyang naghahangad ng pagkupkop ng kataas-taasan at nanatili sa kalinga niyong makapangyarihan. Makapagsasabi sa kanyang Panginoon, muog at tahanan. Ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tangi kong pinagkakatiwalaan. Ika'y ililigtas niya sa panganib sa umag na bitag, at kahit anumang mabigat na salot, di ka magdaranas. Lulukuban niya sa lilim ng kanyang malabay na pakpak, at sa kalingan niya ay natitiyak mo na ikaw ay ligtas. Ingatan niya at pagsasanggalang pagkat siya ay tapat. Pagsapit ng gabi, di ka matatakot sa anumang bagay, maging sa gawing biglaang paglusob pagsapit ng araw. Ni sa ano pa mang darating na salot pagagat ng dilim, di ka matatakot sa kasamaang mang araw kung dumating. Kahit na mabuwal sa iyong harapan ang 1,000 tao, sa iyong paligid ang bilang ng patay maging 10,000. Di ka matatakot at natitiyak mong di ka maaano. Ika'y nagmamasid at sa panonood iyong namamasdan. Yaong masasama ay makikita mong pinarusahan. Sapagkat si Yahweh ang iyong ginawang tagapagsanggalang at ang pinili mo'y mag-ingat sa iyo'y kataas-taasan. Di mo aabutin ika'y mapahamak at walang daratal. Kahit anong uring paghihirap sa iyong tahanan, susuguin niyang maraming anghel silang susubaybay. Kahit sa ang dako ika'y maparoon, tiyak iingatan. Sa kanilang palad ay tatayot kat silang magtataas, nang hindi masaktan ang mga paa mo sa batong matalas. Kahit ang tapakan mo ay mga leon, ahas na babagsik, di ka maaano sa mga serpiente at liyong mababangis. Ang sabi ng Diyos, aking ililigtas ang tapat sa akin, at iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilannin. Pag sila'y tumawag, laging handa ko na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may hilahil ay sasaklolohan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay paparangalan. Sila'y bibigyan ko at gagantimpalahan ng mahabang buhay. At nakatitiyak na ang tatamuhin nila'y kaligtasan. Maaaring ipinid ko ang langit at hindi pumatak ang ulan. Maaaring mapadala ako ng mga balang upang salantiin ang mga lupaing ito. Maaaring palaganapin ko sa aking bayan ng salot. Ngunit sa sandaling bayang ito na aking pinili ay magpakumbaba. Manalangin, hanapin ako at talikdan ang kanilang kasamaan. Diringgin ko sila, patatawarin ko sila, at ibabalik ko sa kanilang lupain ang katiwasayan at kasaganaan. Ito ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. God bless us all. Ang kinin mo na answered prayer ka na. Ika'y dumadalo dito sa gawain. Alam kong may tinataas ka, iba't ibang hiling. Sa patuloy mong panalangin, di ka niya bibiguin. Kalooban lang ng Diyos ang iyong sundin. Ang kinin mo na. Ang ginin mo na. Ang kinin. Answered prayer ka na. Ang kinin mo na. Ang kinin. Ang kinin. Pinagpala ka na. Ang kinin mo na. Ang kinin. Ang kinin. Answered prayer ka na. Pasalamatan mo na ngayon ang Diyos Ama. Kung ikaw ay may problema sa pamilya o bansa, isa lang ang lalapitan, Shaddai ang ngalan niya. Huwag kang mag-alinlangan, tiyak ibibigay niya. Pagpapala mo'y bahagi sa iba. Ang kinin mo na. Ang ginin mo na. Ang kinin. Ang kinin. Answered prayer ka na. Ang ginin mo na. Ang kinin. Ang kinin. Pinagpala
as always, see you next Saturday.